Ang ninuno. Monday na naman mga kabayan dahil sobrang daming request at naubusan tayo ng bracelets, necklace at langis, babawi ako sa inyo ngayon. Available na ang lahat ng bracelets natin. Bigyan nyo lang ako ng konting oras para ipaliwanag. Una, 12 beads plus 1 dragon mantra bracelet. Ito yung pinakapasok na bracelet para sa taon ngayon. Ano bang meaning ng mantra? Meaning nito anti-stress, pampakalma sa utak at katawan. Siyempre yung dragon, pampaswerte sa buhay, career at negosyo. Hindi rin mawawala ang gunita bracelet para sa kalusugan, marahuyo bracelet para sa proteksyon sa elemento at nilalang, banahaw necklace for cleansing ng katawan at espiritu and protection. At siyempre yung last, lana kontra aswang. Basahin na lang kung gaano kadami ang sangkap ng lana. Iba't ibang uri ng mabisang pangontra sa aswang, panghaplas sa masasakit na bahagi ng katawan at karamdaman, ito yung kumukulo kapag merong aswang o nilalang. Nariyan sa comment section ang link ng Facebook page, mag-message lang kayo at siguradong may sasagot sa inyo para asikasuhin ang lahat ng kailangan nyo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Alex. Taong 1990, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, isang kilalang manggagamot itong si Alex. Mula sa angkan ng mga mahusay na manggagamot ang binata. Ang lolo adong nito, kilala din sa kanilang bayan. Ngunit dahil sa katandaan ay pinili nitong ipasa ang kakayahan sa apo. Mahabang panahon ang ginugol ni Alex sa pagsasanay. Hindi birong pagsubok ang napagdaanan ng binata bago tuluyang kinilala bilang ganap na manggagamot. Noong mga unang buwan ng kanyang panggagamot, mabibigat na karamdaman na kagad ang hinawakan nito. Bilang baguhan, nahirapan si Alex, ngunit nang maglaon ay naging madali para sa kanya ang lahat. At sa edad na 18, nagawa na ng binatang magpasuka ng yanggaw gamit ang lana na minana mula kay Lolo Adong. Tandan-tanda pa ni Alex ang pangyayari. Isang gabi habang naghahapunan, narinig nitong may tumawag sa labas ng kanilang tahanan. Hindi na bago sa binata ang ganitong pangyayari dahil sa piniling landas ng kanyang angkan. Madalas silang takbuhan ng mga tao, lalo na kung hindi malunasan ng sayantipikong pamamaraan. Alex, tignan mo nga kung sino ang tumatawag. Parang narinig ko ang boses ni Kapitan eh. Baka may manganganak na naman. Wala pa naman ang lola iding mo. Ay nako, mahirap yan. Wika ni Lolo Adong. Kagad namang tumayo ang binata at binuksan ang pintuan. Magandang gabi, iho. Nandyan ba ang lolo adong mo? Bungad ng paumanhin. Kagad itong pinapasok ng binata. Ay kayo po pala. Pasok kayo, Kap. Kumakain po si Lolo eh. Naghapunan na po ba kayo? Tanong ni Alex. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa kusina si Lolo Adong. Oh, Kapitan Magdo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? May manganganak na naman ba? Tanong ni Lolo Adong. Hindi, Mang Adong. May lumapit sa akin na kababaryo eh. Mukhang hindi pangkaraniwan ang sakit. Ilang ospital na ang nilapitan nila. Pero parehong walang nakita ang mga eksperto doon eh. Kaya naisip kong ilapit sa inyo. Tugon ni Kap Magno. Dagdag pa nito, kasalukuyang nag-aagaw buhay ang sinasabing pasyente. Ay nako, Kapitan. Alam mo namang matanda na ako eh. At hindi gaanong nakakalakad ng malayo kaya pasensya na. Kung hindi nyo sila dadalhin dito, hindi ko sila matutulungan.
Napaisip si Alex nang marinig na nag-aagaw buhay ang pasyente. Paano po kaya lo kung ako yung pumunta? Total, marunong naman na ako manggamot eh. Siguro po, kakayanin ko ng gamutin yung pasyente na yun. Wika ni Alex. Nung una ay tumutol pa ang matanda. Ngunit kalaunan ay nagawa din itong kumbinsihin ng binata. Siguro nga panahon na para masubukan ang kakayahan mo. Sige na, lumakad na kayo. Malalim na ang gabi. Dali-daling lumakad sina Alex. At habang nasa daan, pinaliwanag ng kapitan ang nangyari sa pasyente. Alam mo iho, kakaiba yung nangyayari sa pasyente. Nung pinuntahan ko sa bahay nila, basang-basa ang sahig ng laway niya eh. Saka ang sabi pa ng nanay, malakas daw siya sa gabi. Pero mistulang patay sa araw. Wika ng kapitan. Dito na nagsimulang maghinala si Alex. Napahinto ito sa paglalakad at dali-daling tumakbo pabalik. Kap, mauna na po kayo. May kukunin lang ako. Alam ko naman kung saan ang bahay ng pasyente. Wika ng binata. Napakamot na lang sa ulo ang kapitan. Pagkarating nito sa tahanan, kagad siyang sinalubong ng matanda. Bitbit nito ang isang sisidlan na puno ng langis. Sinasabi ko na nga ba babalik ka eh. Ay nako. Kahit kailan talaga, maaasahan si Ingkong Abulog. Wika ng matanda. Maraming salamat po lolo ah. Malakas po kasi yung pakiramdam ko na yanggaw yung dumali sa pasyente. Ipabot nyo na lang po ang pasasalamat ko kay Ingkong Abulog. Tugon ng binata sabay takbo pabalik sa kapitan. Mabuti na lang, may kabagalan itong maglakad, kaya nagawa pa siya nitong abutan. Tumuloy ang dalawa sa tahanan ng pasyente. Sa bakuran pa lang, rinig na ni Alex ang pagwawala nito. Huminga ng malalim ang binata dahil kung sakaling tama siya, ito ang unang beses niyang makakasagupa ng yanggaw. Bago simula ng binata ang panggagamot, tinanong nito si Kap Magno kung may dala itong itak. Kagad namang inabot ng kapitan ang dalang punyal. Nako iho, pasensya na ha. Hindi itak ang dala ko pero ito. Sana sumapat na yung punyal na to kung ano man ang paggagamitan mo. Tugon ni Kapitan Magno. Kap, kung ano man ang mangyari, wag na wag kang sisigaw. At kung ano man ang makikita mong lumabas mula sa katawan ng pasyente, wag na wag mong hahawakan. Kitang-kita ni Alex ang takot sa mukha ng kapitan. Aminado ang binata na maging siya. Natatakot din sa magaganap. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ng pasyente. Pagpasok sa kwarto, tumambad sa kanya ang nanlilisik na mata ng isang binata. Nakagapos ito sa papag na gawa sa kawayan. Puro sugat din ang katawan nito. Dahil sa pagpupumiglas, nakita din ni Alex ang naputol na kadena sa mga kamay nito. Ayon sa kaanak, ilang beses na nilang pinalitan ng mga tali dahil nagagawa itong putulin ng pasyente. Tama nga po ang hinala ko, Kapitan. Yanggaw ang dumali dito. Wika ni Alex. Kagad niyang nilabas ang dalang lana. Dinasalan. Pinahid sa noo ng binata. Sumigaw ito na tila napapaso. Laking gulat ng lahat dahil tila umuusok ang bahaging pinahira ng lana. Nag-alala ang ina ng pasyente dahil patuloy pa ring nagwawala ang binata. Dinig na dinig nito ang paglagutok ng mga buto sa balikat
Huwag po kayong mag-alala, nanay. Kusa pong gagaling ang katawan ng anak nyo. Isa po ito sa kakayahan ng Yanggaw. Hindi nito hahayaang mapinsala ang katawang pinamamahayan. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon dahil unti-unting nagbalik sa dating ayos ang mga nabaling buto. Hinayaan muna ng binatang kumalma ang pasyente bago ituloy ang panggagamot. Naupo ito sa tabi ng kapitan. Tinanong siya nito kung ano ang sangkap ng dalang langis. Simple lang po ang sangkap ng lanang ito. Saling dugok, tawas tapol, bato balisong, banaog, diamante negra, ramo-ramo, luyang tapol, matan. Ito lang po ang alam kong sangkap. Ngunit ang sabi ni Lolo Adong, meron pang ibang sekreto. Pagpapaliwanag ni Alex. Maya-maya pa ay kumalma ang pasyente. Nilapitan niya ito at pilit na binuka ang bibig. Sa hindi maipaliwanag na paraan, tila alam ng binata ang kanyang gagawin. Kusa itong dumarating sa kanya. Matapos niyang ibuka ang bibig ng pasyente, binuksan nito ang sisidlan ng lana at binuhos sa bunganga ng binata. Pinisil ni Alex ang ilong upang malunok ng pasyente ang lana. Matapos ay muli niya itong pinabayaan. Ngayon mag-aantay na lang tayo ng susunod na mangyayari. Wika ni Alex, sabay upo sa paanan ng papag. Habang hawak ang punyal na mula kay Kapitan Magno, pinahiran niya rin ito ng langis na natira sa sisidlan. Ilang sandali nga ay nag-umpisa ng mamilipit sa sakit ang binata. Kasunod nito ang walang tigil niyang paglalaway. Dali-daling tumayo si Alex dahil ito ang hudyat na inaantay. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil unti-unting nag-iiba ang kulay ng balat ng pasyente. Maging ang boses nito, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ibinubuka nito ang kanyang bibig na tila may kung anong nagpupumilit na lumabas. Nang mga sandaling iyon, hindi na nagpumiglas ang binata, kaya sinabihan ni Alex ang mga kaanak na kalasin ang mga tali nito. Matapos ay pinabangon siya ni Alex. At habang inaalalayan, biglang bumulusok palabas sa bunganga nito ang napakalapot na itim na likido. Kasunod, tila mga buong dugo. Napatakip ng ilong ang binata dahil napakasangsang ng amoy. Patuloy sa pagduwalang pasyente. Sa pagkakataong ito, inihanda ni Alex ang hawak na punyal. Hindi nga nagtagal, lumabas mula sa bunganga nito ang isang itim na ibon. Sinabihan nito ang mga naroon na lumayo at huwag hahawakan ang nilalang dahil maaari itong pumasok sa kanilang katawan. Nantuluyan itong nakalabas. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ang nilalang. Inusalan niya ito ng mga dasal na itinuro ni Lolo Adong. Laking gulat ng binata dahil bigla itong nalusaw. Muling nawalan ng malay ang pasyente. Binuwat nila ang binata palabas ng kwarto. Inilipat ito sa sala at binihisan. Ilang sandali pa ay nagkamalay ito. Laking pasasalamat na makaanak dahil nagbalik na ito sa wisyo. Nakahinga ng maluwag si Alex dahil alam niyang matagumpay niyang natanggal ang sumpa ng aswang sa katauhan ng pasyente. Abot langit ang pasasalamat ng ina nito dahil sa paggaling ng kanyang anak. 2:00 ng madaling araw natapos ang gamutan. Bagyang napagod ang binata. Ngunit sinikap nitong umuwi dahil walang kasama si Lolo Adong.
Kaso nga lang habang nasa daan, hinarang siya ng isang matandang babae. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakaturo ang kamay sa kanya. Masyado kang nakikialam. Sana lang kaya mong panindigan ang panghihimasok mo sa mga bagay-bagay. Wika ng matanda. Nagtaka si Alex sa sinabi nito. Sa isip ng binata, baliw lang ito na naglalakad sa kalsada. Lola, naliligaw po ba kayo? San ho ba kayo nakatira? Hali po kayo, ihatid ko kayo. Wika ni Alex. Akmang lalapit na sana ito sa matanda. Ngunit bigla itong kumaripas ng takbo. Napakamot na lang sa ulo si Alex dahil sa naging reaksyon ng matandang babae. Ay nako, makauwi na nga lang. Nakakapagod palang manggamot ng mag-isa. Naubos yung lakas ko Wika ng binata sa sarili. Pagdating sa kanilang tahanan, nakita nitong nakaupo sa atangan ng bahay si Lolo Adong. Nakasindi rin ang sulong nagsisilbing abang. Olo, gising pa po kayo. At saka, bakit po nakasindi yung sulong pang-abang? May darating po ba tayong bisita? Tanong ni Alex. Kaunting kaalaman. Sa probinsya, nakaugalian ng mga matatanda ang mag-iwan ng nakasinding sulo sa labas ng bahay kung may darating na bisita. Oo, Alex. Darating ngayong umaga ang isang mabuting kaibigan. At siguro oras na para makilala mo siya. Sige na, may ilang oras pa bago sumikat ang araw. Matulog ka na muna. Wika ni Lolo Adong. Kagad na ding pumasok ang binata sa kwarto. Dahil sa sobrang pagod ay mabilis itong nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Alex sa ingay ng mga taong nagtatawanan. Upungas-pungas na lumabas ang binata sa kwarto. Ngunit nagtataka ito dahil wala namang ibang tao sa sala. Lo, asan po yung mga kasama nyo? May narinig po ako nagtatawanan kanina Tanong ni Alex. Ayon ba? Umalis na sila. Hinatid lang itong mga sangkap sa paggawa ng lana. Tugon ni Lolo Adong. Dumungaw sa bintana si Alex, ngunit wala pa rin itong nakitang papaalis na tao. Umalis na po? Wala naman pong tao sa labas Saan po ba sila dumaan? Tanong ni Alex. Kasi nagmamadali sila. Pero babalik ang mga yon sa Biyernes. Tutulungan nila akong gumawa ng lana. Naubos na kasi kagabi. Sige na, kumain ka na ng agahan mamaya. Kailangan mong pumunta sa bayan para kunin yung mga nyog na walang mata. Tugon ni Lolo Adong. Matapos kumain kagad na ding lumakad ang binata upang sundin ang sinabi ng matanda. Ngunit lingid sa kalaman nito na magkakaroon siya ng hindi malilimutang inkwentro. Dinala ni Alex ang kalabaw at karosa dahil marami ang kukunin nitong bao. Medyo malayo din ang bayan. Halos 1 oras na lakaran bago ito marating. Kabilin-bilina ng matanda. Huwag siyang magpapaabot ng dilim dahil mapanganib ang daan lalo na sa paglubog ng araw. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, habang pauwi ang binata, biglang huminto ang kalabaw na humihila ng karosa. Ano ba naman yan Ngayon ka pa talaga tinamad bukay. Halika na, aabutin tayo ng dilim Wika ni Alex habang hinihila ang tali ng alagang kalabaw. Ngunit talagang hindi ito umaalis sa kinakatayuan.
Walang nagawa si Alex kung hindi hayaan itong magpahinga. Medyo mabigat nga naman ang karga nito. 3 sakong punong-puno ng nyug na walang mata ang pinadala ng kaibigan ni Lolo Adong. Ilang sandali pa. Tumayo na ang binata dahil papalubog na ang araw. Pinilit nitong hilahin ng kalabaw hanggang sa tuluyan nga itong napaluhod. Medyo malayo pa ang kanilang tahanan, ngunit walang magagawa ang binata kung hindi kalasin ang karosa. Mano-manong buhatin ang mga sako ng nyug. Akmang tatanggalin na ni Alex ang tali ng kalabaw. Laking gulat nito. Kumaripas ng takbo ang hayop. Anak ng bukay! Bumalik ka dito! Talaga nga naman oh. Kapag tinamaan ka nga naman ng kamalasan. Wika ni Alex. Bigla itong natigilan nang maramdaman ang kakaibang presensya mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon ang binata, ngunit wala naman itong nakitang tao. Nanayo ang balahibo niya sa batok, at nang tignan ang lanang nakasabit sa kanyang leeg, wala itong tigil sa pag-apaw. Alam ng binatang may kung anong nilalang ang nagbabalak sa kanya ng masama. Mabuti na lang. Dala nito ang kanyang lanahan. Merong nakasuksok na itak sa karosa. Kinuha ito ng binata. Naupo sa tuktok ng kargang nyug. Ilang sandali pa nakarinig ito ng mahinang kaluskos. Laking gulat ni Alex nang makita ang isang figura ng taong nakaharang sa daanan. Nakatayo ang buhok nito habang unti-unting yumuyuko. Hanggang sa nagmistula itong nakatuwad. Hindi umalis sa kinuupuan ang binata. Hinayaan itong lumapit ang nilalang. Nang makalapit ng husto, nanlaki mga mata ng binata. Ito rin yung matandang nakasalubong nang umuwi siya ng madaling araw. Dali-daling binunot ni Alex ang itak at inundayan ng taga ang matanda. Sa kasamaang palad hindi niya ito tinamaan. Tumakbo palayo ang nilalang. Muli siyang sinugod. Mula naman sa likuran. Nahila ng matanda ang kanyang damit. Dahilan para mahulog ang binata sa karosa. Dali-dali itong tumayo. Muling hinanap ang matanda. Abot langit na ang kaba nito ng mga sandaling iyon. Sa isip ng binata, ito na ang katapusan para sa kanya. Ngunit bigla nitong naalala ang dalang lana. Dali-dali itong kinuha at ibinuhos sa palad. Sabay haplas sa itak at sa mga braso. Ngayon, tignan natin kung anong gagawin mong demonyo ka. Ako pa talaga yung tinalo mo ah. Wika ng binata. Maya-maya ay muling lumabas ang matanda. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanya at inundaya ng kalmot. Nagawa namang hawakan ng binata ang kamay nito. Kaso nga lang kaagad ding nakawala. Sa pagkakataong iyon, nagawa niyang tamaan ng matanda sa balikat. Sumigaw ito ng napakalakas. Muling tumakbo papunta sa gilid ng daan. Hahabulin pa sana ito ni Alex. Hindi na naituloy dahil dumating na si Lolo Adong, sakay ng kanilang kalabaw. Wag mo nang tangkain pang habulin ng aswang na yon. Mapapahamak ka lang. Wika ni Lolo Adong. Lo, bakit pa po kayo lumabas? Delikado na po. Wika ng binata habang hinihila ang tali ng kalabaw. Nakita ko si Bukay na papasok sa bakuran. Kaya naisip ko, nasa delikado kang sitwasyon. Tugon ni Lolo Adong. Napagtanto ni Alex na kaya tumakbo ang aswang. Naramdaman nito ang presensya ni Lolo Adong. Matapos ikabit ang karosa,
Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa daan, pilit iniisip ni Alex kung sino ang matanda. Hindi na din ito nag-abala pang magtanong kay Lolo Adong dahil alam niyang hindi ito magsasalita. Kinabukasan araw ng Biyernes, maagang nagising si Alex upang biyakin ang mga niyog na gagawing lana. At habang nagkakayod, may dalawang matandang dumating. Iho, magandang umaga sa'yo. Gising ba si Manong Adong? Tanong ng matandang babae. Opo, nasa loob po siya. Sino po pala sila? Tugon ni Alex. Ako si Minerva. At ito naman yung asawa ko si Alfonso. Pakisabi kay Manong Adong nandito kami. Dali-dali namang tumayo ang binata upang tawagin si Lolo Adong. Ngunit papunta pa lang ito, nakasalubong niya ang lolo. Sige na, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Nandito na pala yung tutulong sa atin sa paggawa ng lana. Wika ni Lolo Adong. Muli namang nagkayod ng nyog si Alex. Habang ginagawa niya ito, kinukuha naman ng matandang lalaki ang mga bao. Isa-isa niya itong tinitipak. Nagtataka si Alex sa ginagawa nito. Kaya nang muling lumapit ang matanda, kinuha niya ang pagkakataon upang magtanong. Tang, ano po bang ginagawa niyo sa mga bao? Bakit niyo naman po dinudurog? Napatingin ang matanda at ngumiti. Isinasangkap namin ito sa lana at ang iba pa ginagawang habak. Nagtataka ako dahil apo ka ni Manong Adong. Bakit hindi mo alam kung saan ginagamit ang mga ito? Napakamot ng ulo si Alex. Akmang sasagot sana, ngunit inunahan ito ni Lolo Adong. Ngayon palang nagsasanay ang apo ko sa panggagamot. Kaya naman limitado pa ang kaalaman niya tungkol sa paggawa ng lana at iba pang gamit. Tugon ng matanda. Nanatili si Alex sa buong proseso ng paggawa ng lana. Tinandaan niya ang bawat bahagi ng paggawa. Mula sa pagpapalangis ng gata hanggang sa paglalagay ng mga sangkap. Sa kasalukuyan, patuloy niya itong ginagawa. Marami na ding naging parokyano ang binata. Umabot pa ito sa ibang bansa. Hindi lang naging pangontra sa aswang ang gamit na lana. Mabisa din itong gamit panghilot. May ilang iniinom ito at sinasabing gumagaling sila sa kanilang karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan natin yung kwento na to mga kabayan kasi tinatanong ko pa yung sender kung merong sariling kwento si Lolo Adong bago siya naging matanda. Kasi panigurado, maganda yung kwento niya kung bakit ganun siya kalakas. Kaya naman, antay-antay lang tayo kapag nakita nyo na yung Lana kontra Aswang Part 2, automatic, yun na yung kwento ni Lolo Adong. Maraming salamat mga kabayan. Para sa mga interesado naman sa Lana kontra Aswang, message lang kayo sa Facebook page. Nariyan ang link sa comment section or search nyo na lang sa Facebook, Ang Ninuno. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Benjo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, nasa edad 17 itong si Benjo. Naninirahan sa mabundok na bahagi ng probinsya. Ang tanging ikinabubuhay ay pangangahoy at paggawa ng uling na siyang ipinagbibili sa bayan. Maagang naulila sa mga magulang, kaya napilitang mamuhay mag-isa ang binata. Kinukupkup naman ito ng kanyang lolo at lola. Ngunit tumanggi ang binata
sa kadahilanang ayaw nitong maging pabigat sa dalawang matanda. Hindi rin naman kalayuan ang tahanan ng mga ito sa kanila. Kaya kahit papano nasisilip ng dalawang matanda si Benjo. Nakapagtapos naman ng sekundarya ang binata dahil na din sa pagsisikap at kagustuhang makaangat sa buhay. Ngunit hindi na nito kayang tustusan ang sarili sa kolehiyo, kaya naman pinili na lang na maghanap buhay. Kung saang dako ng bayan nakarating ang binata para makapag-uling at kumuha ng mga sinibak na kahoy na ibinibenta naman bilang panggatong. Tuwing tag-ulan naman, mahirap ang mag-uling. Tumatanggap ng trabaho sa bukid ang binata, kagaya ng paggagapas ng damo, paglalagay ng abono at kung ano pang gawain. Dumadayo din ito ng gapasan kung may mga paggapas sa karatig baryo. At dahil dito, nagkaroon ng kakaibang karanasan ng binata na lubusang nagpabago ng kanyang paniniwala. Si Benjo ang tipo ng taong hindi naniniwala sa kababalaghan, mutya, agimat, o kahit ano pang may kinalaman sa mundong espiritual. Ang rason nito, hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita. Bagamat maraming kwentong naririnig, lalo na sa mga aswang at pagpapakita ng mga nilalang, nahihirapang pa rin maniwala ang binata. May ilan pa itong kakilala na nagpatotoo ng tungkol sa mga mutya. Ngunit tinatawanan lang nito sa isipan ang mga naririnig. Hanggang siya na mismo ang nagkaroon ng inkwentro sa isang nilalang na hindi niya akalaing totoo. Isang hapon habang paakyat ng kabundukan upang sindihan ang ginagawang uling. Naisipan ng binatang dumaan sa tindahan upang bumili ng sigarilyo. Matapos ay dali-dali itong umalis. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-akyat sa bundok. Naalala niya na wala siyang dalang posporo. Magsisindi sana ng sigarilyo, ngunit wala siyang nakapa sa bulsa. Naku, naloko na. Kung kailan namang nagmamadali ka, makakalimutan mo pa yung pinaka-importanting bagay. Wika nito sa sarili. Akmang babalik na sana ang binata nang makakita siya ng ilaw na aandap-andap sa gawing dulo ng daan. Napangiti ito at dali-daling lumapit sa liwanag. Magandang gabi po. Makikisindi po sana ako. Lumapit sa kanya ang liwanag. Ramdam ng binata ang init sa kanyang muka. Tutok na tutok ito sa pagsisindi ng sigarilyo. Kaya naman hindi nito namalayan kung sino ang may hawak ng sulo. Nang mag-angat ng tingin ng binata upang magpasalamat, napansin niyang walang taong nakahawak ng sulo. Nang tignan niya ito, nanlaki ang mga mata ng binata. Nagbabagang bungo ang tumambad sa kanya. Napasigaw si Benjo. Dali-daling tumakbo. Hindi na siya lumingon at dumiretso na lamang. Walang pakialam sa kung anong madaanan. Nagkandasabit-sabit pa ang damit nito, dahilan para mapunit. Pagkarating sa baryo ay dumiretso ito sa tindahan upang bumili ng sigarilyo. Kaagad namang napansin ng tendero ang itsura ng binata. O Benjo, napalo ka? Bakit puro galos yung mukha mo? Yung damit mo, punit-punit din, oh. Wika ng tendero. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Ador. Walang hiya naman, Mang Ador, oh. Ano ba naman kasing laman ng sigarilyong binili ko sa inyo? Bakit namalikmata ako? Nakakita ako sa daan ng bungong lumilipad tapos nagliliyab. Natigilan ang matanda. Tumawa ng malakas. Nakitawa na din ng mga tambay dahil sa sinabi nito. Anong sinasabi mong bata ka? Pangkaraniwang sigarilyo lang ang binibenta ko sa'yo.
Saka, ano ka mong nakita mo? Tanong ni Mang Ador. Inulit naman ni Benjo ang sinabi tungkol sa nakita. Bungo. Lumilipad. Nagliliyab. Teka, santel mo ba ang tinutukoy mo, bata? Saan ka ba kasi nagpunta? Muling tanong ni Mang Ador. Bakit po ko ng burol dun sa pag-uulingan ko? Doon ko siya nakasalubong sa daan eh. Nagkatinginan ang mga tambay. Bigla silang tumahimik. Di ba, doon namatay yung albularyong si Mang Ansyong? Merong mga sabi-sabi. Aswang daw yung nakapatay sa matanda. Nakita nila siyang naliligo sa sariling dugo. Wakwak yung tiyan tapos wala nang lamang loob. Wika ng isa sa mga tambay na itago na lang natin sa pangalang Badong. Ano naman po yung kinalaman ng pagkamatay niya sa nakita ko kanina? Tanong ni Benjo. Inaya ito ni Badong na maupo sa mesa. Meron din kasi mga nakakapagsabi na gabay ng matandang yon yung San Telmo. Di ba nga, nanggagamot siya gamit yung apoy? Muling wika ni Badong. Hindi pa rin kumbinsido ang binata. Nagpapaniwala kayo sa matandang yon? Pasensya na po sa sasabihin ko ah. Pero niloloko kayo nun eh. Wika ni Benjo. Kagad siyang kinontra ng isa sa mga kasama nila sa mesa. Hindi bata. Totoong magaling na manggagamot si Tatang Ansyong. Marami na siyang napagaling. At kahit ako naging saksi kung paano siya manggamot gamit yung apoy. Wika ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Ayan, makinig ka kay Nestor. Batik ang antingero yan. Kilalang kilala niya si Tatang Ansyong dahil palagi silang magkasama kapag nangangalap ng mutya, pati na din iba pang gamit sa panggagamot. Tugon ni Mang Andong. Ibinaling ng binata ang atensyon kay Nestor. Mang Nestor, ano po ba yung nakita ko sa daan? Tanong ni Benjo. Kung hindi ako nagkakamali, San Telmo nga ang nakita mo sa daan. Ang sabi mo, nakisindi ka ng apoy? Kung pangkaraniwang San Telmo lang ang nakasalubong mo, malamang nilamon ka na ng apoy. Kaya sa palagay ko, gabay nga ni Tandang Ansyong yung nakita mo. Tugon ni Tatang Nestor. Ikwinento din ito ang naging buhay ni Tandang Ansyong. Ayon dito, isang mahusay na manggagamot ang matanda. Hindi ito taga doon sa lugar nila. Ngunit tinanggap at minahal ng mga tao dahil sa angking kabaitan at husay sa panggagamot. Pasensya na po, Mang Nestor ah. Mukhang marami po ako may tatanong sa inyo. Kasi ito po yung unang beses ko makaengkwentro ng San Telmo. Paano po ba sila nabubuo? Tanong ng binata. Marami ang nagiging sanhi ng kapanganakan ng isang San Telmo. Kadalasan, ito'y kaluluwa ng mga taong namatay sa masaklap na pamamaraan at hindi nagawang mabigyan ng hustisya. Tugon ni Nestor. Ngunit isa lang ito sa maraming halimbawa. Ang mga San Telmo ay likas na elemento mula sa kaluluwa ng isang tao na may kaalaman sa lihim na karunungan. Isinilang ang mga elementong ito sa oras na mamatay ang isang manggagamot o antingero, lalo na kapag ang dugo nila ay natapon sa lupa at nabasbasan ng unang ulan sa Mayo. Hindi may sisilang ang San Telmo kung hindi nabasbasan ng banal na ulan. At sa oras na mangyari ito, unti-unting nabubuo ang bola ng apoy. Nagkakaroon ito ng hugis. May mga mata na maaaring maihalintulad sa isang nagliliyab na bungo
Depende sa uri ng kakayahan ng namatay na manggagamot ang magiging kakayahan ng San Telmo. Kung kaliwa ito, kadalasang nabubuhay na may galit ang elemento. Ngunit kung may misyong hindi natapos ang isang manggagamot, babalik ito bilang San Telmo. Sisikaping maituloy ang kanilang nasimulan sa pamamagitan ng pagpasa ng kakayahan sa napiling tao. Napatunganga si Benjo kay Nestor habang nagkikwento. Aminado ang binata, kahit papano napukaw ang kuryosidad nito pagdating sa mga elemento at kababalagan. Sa sobrang tagal ng kanilang pag-uusap, hindi na namalaya ng binata ang hating gabi na. Akmang aalis na sana ito para umuwi nang bigla siyang pigilan ni Nestor. Sandali lang. Doon ka muna matulog sa bahay. Bukas mo na sindihan yung uling mo at sasamahan kita. Isa pa, alam kong marami ka pang gustong malaman eh. Kaya doon natin ituloy ang pag-uusap. Wika ni Nestor. At dahil mag-isa lang si Benjo sa kanyang tahanan, sumama siya kay Nestor. Dito mas lalong nadagdagan ang kanyang kaalaman. Habang naghahapunan ay tuloy ang kwento ni Nestor. Hanggang sa nabanggit nito ang isang uri ng bertud na matagal niya nang hinahanap. Alam mo Benjo, kaming mga antingero, naghahangad kami ng malakas na bertud. At gaya ng iba pang mga antingero, may isang gamit akong nais makuha. Wika ni Nestor. Gamit? Ano pong klaseng gamit, Mang Nestor? Tanong ni Benjo. Siyempre, ang bertud ng San Telmo. Kagaya ni Tatang Ansyong, kaya siya nakakapanggamot gamit ang apoy dahil meron siyang hawak na mutya ng San Telmo. Nanlaki ang mga mata ni Benjo dahil nakakatakot ang pagkwento ni Nestor na parang nagsasalaysay ito ng isang nakakatakot na kwento sa 5 taong gulang na paslit. Weh, mutya ng San Telmo. Ano naman yun? Tanong ng binata. Hindi pa din ito kumbinsido sa mga sinabi ni Nestor. Ngunit kahit papano, sinusubukan itong unawain. Bigyan ng katuturan ang lahat. Nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan ng mutya ng San Telmo sa taong may hawak nito. Pwedeng gamitin sa kahit anumang gustuin, kagaya ng panggagamot at kahit pandepensa sa sarili. Pagpapaliwanag ni Nestor. Kung ganon, paano mo naman makukuha yung mutya ng San Telmo? Uulihin mo. Eh di ba ang sabi, madikit ka lang sa apoy nito, matutupok ang buong katawan mo. Tanong ni Benjo. Ngumiti ng nakakaloko si Nestor. Ikinagulat ng binata ang sunod na sinabi nito. Hindi ko na kailangang mahuli pa ang San Telmo, Benjo. Dinala ng matandang si Ansyong ang kanyang bertud sa hukay. Ang kailangan na lang nating hanapin kung saan siya inilibing ng mga kaanak. Biglang napatayo si Benjo sa sinabi nito. Nako Mang Nestor, huwag mo kong idadamay dyan ha. Kawalan ng respeto ang paghukay sa libingan ng patay. Labas ako kung ano mang binabalak mo ha. Matapos magsalita ni Benjo ay kagad siyang umalis. Sinubukan pang pigilan ni Nestor ang binata, ngunit wala na itong nagawa. Kinabukasan muling bumalik si Benjo sa pinag-uulingan upang ituloy ang pagsisindi. Nakasalubong niya sa daanan si Badong. Nakangiti ito sa kanya. O Benjo, di ba doon ka nakitulog kina Nestor? Anong kalokohan na naman yung sinabi nun sa'yo? Napakamot lang ng ulo ang binata. Umiling at sinabing walang ibang sinabi si Nestor
maliban sa mga bagay tungkol sa mutya. Matapos ay kagad na itong umalis. Pinili ng binatang itago ang napag-usapan nila ng antinghero sa takot na maaari siyang madamay kung sakaling gagawa ito ng kalokohan. Pagdating nito sa kanyang ulingan, hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Kagad nitong sinindihan ang tumpok na mga kahoy. Sinimulang tambakan ng lupa ang paligid. Matapos ay naupo ito sa tabi ng umbok ng lupa upang magpahinga. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon, maalinsangan sa loob ng kagubatan. Idagdag mo pa ang init na nagmumula sa sinindihang tumpok ng kahoy. Habang nagpapahinga, napalingon ang binata sa daan. Sa gawing ibaba ng kinaroroonan, nasa mataas na bahagi siya ng burol, kaya't kitang-kita nito ang sinumang daraan papunta sa kinaroroonan. Nakita nito si Nestor na may dalang piko at pala. Wala naman itong dalang itak, kaya alam ng binata na hindi ito magpuputol ng sanga para ulingin. Papunta ito sa kanya. Nagtago si Benjo sa taas ng puno. Sa isip nito, baka ituloy ni Nestor ang pinag-usapan nila nung gabing pumunta siya sa tahanan. Ilang sandali pa ay dumaan na si Nestor. Hinayaan niya itong makalayo ng husto. Matapos ay dali-daling bumaba ang binata at sinundan. Maya-maya ay huminto si Nestor malapit sa isang malaking bato. Nag-ikot siya sa paligid habang idinidiin ang paa sa lupa na para bang may kung anong hinahanap. Hanggang sa huminto ito, nagsimulang magukay. At dahil sa kuryosidad pinili ni Benjo ang manatili. Ngunit isang oras lang na naghuhukay si Nestor. Tila hindi pa din ito nakikita ang hinahanap. Nagpa siya itong umalis sa lugar at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa muli itong huminto malapit sa isang abandonadong balon. Pinagmasdang mabuti ni Benjo ang paligid. Napagtantong ito ay dating himpilan ng mga Espanyol. Muling nag-ikot si Nestor. Sa pagkakataong iyon, napilitan siyang magsindi ng sulo dahil papalubog na ang araw. Sa pag-aakalang walang mapapala sa pagmamanman kay Nestor, bumalik na si Benjo sa kanyang pinag-uulingan. Akmang aalis na ito nang biglang mapasigaw si Nestor. Tuwang-tuwa habang unti-unting nauupo sa tabi ng umbok ng lupang may nakalagay na bulaklak sa itaas. Sa wari ni Benjo, isa itong puntod. May puntod sa gitna ng gubat. Teka, sinong maglilibing ng bangkay sa ganitong kataas na lugar? Malapit naman sa baryo ang sementeryo ah. Wika ni Benjo sa sarili. Narinig niyang magsalita si Nestor. Sa wakas, nahanap ko na din ang puntod mo, Tandang Ansyong. Ngayon mapapasakin na ang mutya ng santel mo. Nanlaki mga mata ni Benjo dahil sa narinig. Hindi nito akalaing tototohanin ng antinghero ang sinabing huhukayin ang libingan ng yumaong albularyo. Itinusok ni Nestor sa lupa ang dalang sulo. Nagsimulang magukay. Medyo malalim na rin ang nauhukay nito, batay sa dami ng lupang tinatambak niya sa labas ng butas. Ilang sandali pa ay nakarinig si Benjo ng kalabog, na parang may kung anong matigas na bagay na tinamaan si Nestor. Narinig niya itong tumatawa. Napatakip ng ilong si Benjo. Umalingasaw ang napakabahong amoy. Inantay niyang umahon si Nestor, ngunit tila hindi niya ito alintana. Maya-maya nga nakita niyang umaakyat mula sa hukay ang antingero. At nang tumapat ito sa liwanag, naaninag ni Benjo ang hawak-hawak nitong maliit na supot.
Dali-dali itong binuksan ni Nestor at parang baliw na tumatawa. Sa wakas, sa akin na ang mutya ng San Telmo. Pasensya ka na, tanda. Kung ipinamana mo na lang sana to sa akin, hindi ko na sana nilapastanganan ng libingan mo. Pero salamat pa din. Sa wakas nakuha ko na to sa'yo. Wika ni Nestor. Nakaramdam ng takot ang binata. Hindi nito akalaing kayang gawin ni Nestor ang ganong bagay. Makuha lamang ang gusto. Nanatili pa ring nakatago ang binata. Pinagmamasdan ang susunod na gagawin ng antingero. Walang sawa nitong pinagmamasdan sa liwanag ng sulo ang hawak-hawak na mutya. At habang ginagawa ito, hindi na malayang may bola ng liwanag na papalapit sa kanya. Nanindig ang balahibo ni Benjo. Tila nanigas ito sa kinauupuan. Nakatitig lang ito kay Nestor habang abala sa pagsipat sa nakuhang kayamanan. Wala itong kaalam-alam sa panganib na nakaamba sa kanya. Hanggang sa napansin din ito ng antingero. Bahagyang umatras si Nestor. Itinapat sa bola ng apoy ang hawak. Ako na ang bago nagmamay-ari sa'yo, San Telmo. Tignan mo ang hawak ko. Hindi ba ito ang mutsyang galing sa'yo? Wika na Nestor. Biglang lumaki ang apoy ng San Telmo, dahilan para lumiwanag ang buong paligid. Tumambad kay Benjo ang napakaraming kaluluwa at lamang lupa na nakapalibot sa kanila. Kahit natatakot, hindi lumabas ang binata sa pinagtataguan. May ilang nilalang na dumadaan sa kanya, ngunit tila hindi siya pinapansin ng mga ito. Marahang lumalapit ang San Telmo kay Nestor. Pilit pa din itong inuutusang sumunod, ngunit tila walang pakialam sa sinasabi niya ang nilalang. Laking gulat ni Benjo nang bigla itong lamunin ng bolang apoy. Napasigaw si Nestor. Nagpagulong-gulong sa lupa. Ngunit kahit anong gawin nito, hindi napapalong ang apoy ng San Telmo. Wala pa ring tigil sa pagsigaw si Nestor sa sobrang sakit. Hanggang sa tuluyan itong nahulog sa hukay kung saan nakalibing si Tandang Ansyong. Nang mamatay ang apoy, kagad bumaba sa lupa ang San Telmo na tila may pinupulot na kung ano. Napansin ni Benjo na ito yung mutsyang nakuha ni Nestor. Nilamon ito ng nilalang at tuluyan ng umalis. Nang masiguro ng binatang wala ng elemento sa paligid, dali-dali nitong tinignan si Nestor. Wala ng buhay. Natusta ang katawan dahil sa apoy ng San Telmo. Mula sa aganapan, mabilis na bumaba sa bayan si Benjo at pumunta sa tindahan ni Badong. Pinaliwanag niya ang naganap. Nung una ay ayaw pa nitong maniwala, ngunit sa huli ay nakumbinsi din ni Benjo ang matanda. Nagsama ito ng ilang mga kababaryo. Pinuntahan ang lugar kung saan nilamon ng San Telmo si Nestor. Tumambad nga sa kanila ang sunog na katawan ng antingero. Mabaging langit. Anong pumasok sa isip ni Nestor? Bakit niya nilapastangan ng ganito ang libingan ni Tatang Ansyong? Wika ni Badong. Minabuti nilang kunin ang bangkay ni Nestor mula sa hukay at takpan. Ipinaalam naman ni Badong at Benjo ang nangyari sa mga kaanak na antingero. Sa paglipas ng ilang araw, hindi pa rin naaalis sa isipan ng binata ang nangyari. Hindi ito makapaniwalang magkakaroon siya ng inkwentro sa isang nilalang na kagaya ng San Telmo. Nasaksihan pa nito
kung gaano kabalasik ang elemento. Naging aral kay Benjo ang kaganapan at patuloy niyang sinasariwa ang karanasan. Patunay lang ito na walang maidudulot na mabuti ang kasakiman at kayukan sa kapangyarihan. Sa kasalukuyan, namuhay si Benjo kasama ang kanyang mag-ina sa Bacolod. Ngunit paminsan ay dumadalaw pa din ito sa lugar, lalo na kung saan nakalibing si Tatang Ansyong. Bagaman hindi niya ito gaanong nakilala, nagkaroon siya ng malaking respeto sa matanda. Lalo na nang masaksiyan nito ang pagkamatay ni Nestor. Sa pamamagitan ng kanyang gabay na apoy ng San Telmo. Ang Ninuno.